dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwede i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano unit exactly, sir? I think Section 3E. So, pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinapagulan? Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng Section 3E kung saan ay sinasabi na kung meron kang ginawa na dihado yung gobyerno at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang Ano yung ugat nito, sir? Yung pagsingit ng, imagine, 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinorek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan yun. Binilang niyo po yun, parang kinumpit niya lahat. Marami yung blanco na yun. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinutal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po, 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang in-approve ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion, or 80 billion, o kahit 10,000 pesos po, hindi nyo pwedeng gawin yun, kahit piso nga, basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit, oo. So, ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, sino po pala yung respondents dito? Sino exactly Sino po? pinasasagot? Ito po, siyempre si Speaker Romualdez, because siya po ang head ng House of Representatives, Manuel Jose Dalipe, kasi siya po yung nandun sa APRO, etong majority leader, siya yung majority whip, siya yung nag-marshal ng mga boto para dito, si Congresswoman Kimbo, at least inamin yan na merong insertion, kasi dating Appropriations Committee Chairman Saldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. So, Yung mga staff, staff. sir, Opo, staff? opo, syempre, opo. Kahit inutusan lang sila. Kasi po, ginawa din nila eh. So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, liable din po sila. Complain naman sila sa inyo. Opo, Bakit po complainant kayo din po. sumares? Alam niyo po, ako ay I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung ating presidente, akong national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file ng sa Dingbaksya kay now Congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng GRAP na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kami ibang na-file po rito, yung sa SAP 44 against former President Aquino, at kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why include Kimbo, sir? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun eh, di ba? Opo, alam na pala niyang insertions, dapat kumilo siya para hindi ito ang i-transmit as an enrolled bill. Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertions. Attorney, bakit grab lang? 241 billion pesos ang pinag-uusapan. Draft po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation na ito po
po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama dun sa complaint? Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. So ano yung prayer niyo, sir? O ano yung prayer niyo na mangyari? Well, sa ito pong classification ay up to 6 years imprisonment. Yun pong sa graft ay depende po sa mapapatunayang value ng permisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede rin kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez, baka may magsabi, politika lang. Anong magiging sagot? Well, karamihan pag wala nang masabi, diba? Sasabihin talaga, politika lang ito. Lahat naman na nangyayari, politika talaga, diba? Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado na napag-utusan. Pero siguro pwede naman nilang depensa, magsabi lang sila ng totoo. Paano talaga yung nangyayari? Sir, kasi yung iba tinatanong yung timing ng pag-file nyo. Kasi kaka-impeach nga lang kay VP Sara Duterte. So kaya ganun yung mga implications nila. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case eh. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan ka agad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach ng Kamara kay Vilsa? Wala, magkaiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Ang tugat eh, parang gano'n sa Or diversionary tactic daw, Hindi, sir. hindi ka. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, at tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Mugam, doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kaya sila gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Kinonsult niyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file niyo ng reklamo? Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko pagdagdagan. Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So, pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos na hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Hey, Congressman Alvarez, sir, now na na-file na ho ninyo itong complaints ninyo, anong inaasahan ho ninyo kapag tukol dito ng anti-graft ban? Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tignan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman,